Alright, sa mapagpalang umaga po muli sa inyo pong lahat. Good morning! Good morning po, church. Good morning po sa lahat po ng mga sumusubaybay po sa atin. Magmula po dyan sa ating Facebook Live. Isang mapagpalang umaga po muli sa inyo pong lahat. At welcome at nagbabalik na naman ang inyong pong paboritong programang Impormasyong Pangkalusugan, our very own health program ng CBBC CSI. Kaya salamat po sa Panginoon. Muli tayo po nagsama-sama upang matuto ng karagdagang impormasyon, lalong-lalo na patungkol po sa ating kalusugan, mga kapatid. Kaya again, welcome po at magandang umaga po sa ating lahat. Hindi ko na po papatagalin pa at i-welcome ko na po ang aking mga nagagandang speaker and also co-host for this morning. Walang iba kundi si Doc Eugene Mendoza at si Doc Julie Castro. Good morning po, good morning po. Morning. Good morning! Yes, good morning. Na-miss ko ang 2 days ba? Yan, oo. Oo. At, Yeah, ano pa lang, isa lang. Hindi na tayo ma-airy ng ano. wala nga pala ng Wednesday. Tuesday. Ngayon pa lang. Yes. Nasaan tayo? Nasa, Impormasyon Asyon ba? pangkalusugan po tayo oo. ngayon. Maraming salamat po. Good morning. At ano ba ang sasabihin ko? Binabati ko na agad ang mga taga-North, South, East. and West corners ng ating simbahan. Hello. Parang ano pa ako. Grabe naman kasi yung kainan kagabi, no? Oo nga. Masyado akong naano doon. Nasatisfied. Very much. At nakain ko lahat, hindi ko kinain, wala akong, except rice. Yung mga matamis, Yon. yung mga mango, bravo na yan. Ay, grabe. Oo. Anyway. Tindi nung handaan kagabi talaga. Oo. Kaya, Kasi- Sai, belated happy birthday, Saya. Sana maulit-ulit next week. Ano ba? Ikaw na muna, Eugene. Parang lutang ako. Sige po, Doc Eugene. Magandang umaga po sa inyo pong lahat. Andito po ulit kami. At kami po ay bumabati po sa inyo ng magandang umaga. Gaya ng sinabi ni Sister Julie, medyo may hangover pa kami. Kasi Ang bibigat nung kinain pinakain kagabi. kami ng saring masasarap na pagkain. Parang 40 din yata yung pinakain sa atin. 40 ano yun eh. Menu. Oo, Kasi tindi. sinabay niya sa kanyang sweet 40, si Sister Sai. So, Yeah. 40 na ba nun? Ay, akala ko 50. Ay, joke lang. maraming salamat po at binusog niyo po kami. Oo, Yun, oo. maraming salamat. Oo, Anyway. Saya. Ayun, si Sayo. Ayan, hello, Doc Eugene. Yan. Magandang umaga, buti nagising ka. Anong oras ba natapos? Ako yung maaga na uwi. Pare-pares lang tayo. Almost the same lang din. Oo. Okay. Kung yung mga pag-alis po niya, siguro mga after 10 minutes, wala na rin. 10:30 kami umalis eh. Oo, kalasa na din. Pero syempre, dito lang yon. Meron pa dun eh. Matik yun. Meron pa dun. Oo. Bago dito, may next station pa tayo dun. Sabi ni Sai, uy, 40 lang, Sir Con. 40, sorry. Kasi medyo nagdeliryo na yung paningin ko dun sa Lobo eh. Kala ko, Bumaliktad ba? Oo, kala ko 5-0 yun. Oo, well, anyway. Ako hindi ko na nakikita yung mga ano na yun, yung mga matatamis doon. Oo. May may sweet corner pa, no? Yung mga Ay, ganun, oo. hindi talaga. Ibang, tapos mayroon pong ano, Mga donut yung pang picture-picture. Oo, Ano yan tawag talaga. May photo booth pa eh. Oo, akala Kaya, mo, hindi ko alam kung kasal, kung Debu. dibu. Simpleng 40 years 40, oo. program, pero grabe. Kaya asahan mo Oo. sa pag-golden, times 2 mo yun. Oo. Baka- Nako. Baka sarado ang Apo by Phase 1. Oo. Feeling ko lang. At paano pa kaya, ma'am, kapag kasalan na? Ay. Birthday pa lang eh. Oo. O paano pa kaya? May photo. Siguro 10 photo booth yun.
Oo, yun yung sabi yung 360 ba yun? 3D ba yun? Oo, Yung yan. umiikot-ikot. Siguro, yan ang Tignan mangyayari mo nga, niyan. iniintay ko kagabi yun. Sabi ko, iikot ba ako? Anyway, Pero maraming masaya po. salamat sa Oo. napasaya mo kami at Ah, nabusog mo rin kami. oo. Ayan. Ah, Oo, sweet 40 talaga yan. Napaka-sweet niyan eh. Kurutin mo yung balat niyan, ang sweet-sweet niyan. Sweet 40 or AK 40? Yan. Good morning po, Ma'am Mayet Daef, Ma'am Bless Hieronimo, Ma'am Linda Quiñones. Good morning po sa inyong lahat. At ayan, sa Ma'am Mayet, good morning IP host, Sir Conrad, Ma'am Julie, at Doc Eugene. Ayan, good morning po. Gandang hindi pa umaga. nabubuksan ng aking cellphone. Ako rin, hindi ko pa nabubuksan. Ano ba? Good morning din sa aking pinakamamahal na asawa, Ma'am Christy. Ayan, and also kay Simeon. Kay Kasi pala nag-aaral. Kay Chloe, pagaling ka Chloe. Ayan, kahit nalagnat ka pa rin. Doc Mm-mm. Eugene, wala ka bang babatiin? Ay, Yung host natin? Sa kanyang preaching? Ah. Grabe. Oo. oo. Wala. Maraming salamat po sa Amen. preaching po kagabi. Yan, saksi yan si Doc Eugene, yung mga kaibigan po nila ni Ma'am Liv. Yan, talagang pinagpe-prayer din ako ni Ma'am Liv noon dati. Yan sila, sila, Sa listahan. oo, sa Western Union pa yan eh, dati. Kaya saksi yan, sila Ma'am Aida, sila Ma'am, ano ba yan? Kayo, si Doc Julie. Ayan. Si Oh. Marivic, si Joby, Yan. si Aida, Pero si hindi kita Marisa. kilala noon. Hindi pa? Hindi. Oo. Wala pa eh. Ang alam ko, Pasaway pa. sabi lang, merong ang naalala ko, yung Lamsel. Yan. Oo, Yun. Pero matindi ikaw, yan. hindi kita. Tsaka yung Nag-pray Marvin. din naman. Oo naman. Yung Oo. Marvin. Yun, matindi pa. Oo. Pero ikaw, parang hindi pa kita nakikita noon. Wala pa talaga, ma'am. Di ako nagpapakita dito. Pero ang Lamsel, nandiyan lang sa kanto. Nakita ko nga sila, medyo irritated ako. Tapos, yung Marvin. Medyo, paano-ano na yun eh. Pa-asher-asher na. Opo, Oo. opo. Yeah. Kaya salamat po sa Panginoon. Salamat muli. Nag-asher na siya, paalis na. Opo, paalis na ako. Ilang na lang yun? Ilang Linggo buwan? na lang Oo, yata. isang buwan na lang yata yun eh. Nagko-choir pa nga si Liv eh. Opo. Oo. Kaya salamat po sa Panginoon. Alright, and also shout out kay Ma'am Girlie Aguilon, Helen Kapundan, at kay Sir James Kipid. Ayan. Sa aking mista, ayan, Sir Vince Aldrin Yu. Shout out, Class Ministers 2021. Yan. Nakita ko na rin si Ma'am Belia. Nandiyan na si Ma'am Belia. Opo, Ma'am Bella Quinones, shout out po sa inyo. And also kay, wala na, hindi ko na makita dito yung iba. Kakabukas ko lang ng phone ko eh. Alright. Kaya salamat po sa Panginoon at yeah, yun. May babalik. Baka dumaan naman yung uni ko iyo ko dyan. Yan, oo. Hanapin natin, baka nandyan. Yan, Helen Kapundan, hello po. At si Cyril talaga, oh. Grabe talaga yung daan ni Cyril kagabi. Matindi. Oo. Ay, Ayan. Wala akong kabig. Tulak Hey, Sir kabigyan. Cesar Dejos, nanonood na rin pala siya. Hello po, Sir Cesar. Good morning. Ma'am Lydia. Oo. Ma'am Lydia Fusin. Yung mga, hello sa Central South family. Yun, oo. Sa aking area din, Central East. Hello po, good morning. Yan. Teka, sumasakit na oh, yung mata ko. good morning daw sa Southeast border. Uy, hello. Good morning, Southeast Border. Randy Dingding, good morning. Ma'am Mary Galin, good morning po. Ayun na ba pangalan nyo ngayon? Opo, Southeast. Southeast Border. Ayan, kay Chris Capote Ampig. Ayan, hello. good morning po, Ma'am Chris. Happy watching and enjoy watching. Yun. Si Ma'am Raquel Taha. Ayan, from Paniki, Tarlac. Wow, hello. Hello po. Good morning po. Ayan. Alright, so yan palang... Di ba masarap yung tubig dyan? Opo. Oh, masarap. Masarap ang tubig dyan. Ewan Oo ko naman, ba? masarap talaga yung Ewan tubig ko ba dyan. yung Piety Faith na yan? Hindi man lang magpadala din eh. Si Piety Faith. Shoutout nga pala kay Ma'am Genevieve Gaa at kay Sir Christian Gaa. Alright. Oh, merong sinasabi si Christy dyan. Ang sabi niya dito, first time ko makita si Ma'am Eugene, check up ko po sa pagbubuntis kay Cassie. Naka-leggings pa daw siya noon. At sinita siya ni Ma'am Eugene. Naka-leggings pa siya noon eh. Kala niya uubra siya kay Doc Eugene.
Simba? Oo. Hindi pa, Hindi nagsisimba, pa, no? hindi pa Nag-check magano. up lang Kaya nga, pala. Check up lang yun, nagpa-check up. Kaya nga Hindi sabi, pa nga ay, nagsisimba, kaya nga sabi, punta dito, dapat Eh, may ba't bayad sinita sa mo na? akin. Nagpa-check up lang naman pala. Hindi naman nasa simbahan. Sobra ka naman. hindi kasi kasama kami ni Ma'am Leslie noon. Kasama si Leslie. Oo. Kaya, yan. Hello, Sisi Chris. Yan, sabi niya. Good morning po. Ay, Ma'am Deng. Si Ma'am Beng Dingding. Hello po, Ma'am Beng. Good morning. Salamat sa siomay kagabi, ah. Yan, Meron pang siomay. Meron siomay. Parang kayo lang ang anak ng Diyos, Bakit ah. may Teka mo. siomay? Hindi. Nag-ano kasi ako doon, dumaan ako doon. May siomay. Nag-preach kasi, hindi ka naman nag-preach eh. Sabi niya, oy, para sa preacher. Sabi niya, Oo. "Oy, salamat po sa Panginoon." Pero nagtinda. Opo, nagtinda. Okay. Nagtinda po sila. Oo, kaya thank you, Ma'am Beng, ah. Kasi Sarap kami sa nauna pag- na dyan sa booth. Dumiretso na kayo dito. Oo. Nagbenta pa agabi na. Mutikan pa nga maubos eh. Buti na lang hindi ako nakakain, kundi hindi tayo makakakain ng marami. Oo. Kasi mabubusog ka na kagad. Ayan. Hello po. Parang hindi tayo makamove on. Sir Jeffrey Onsat, happy watching, sir. Okay, sige. Say, masama yung ginawa mo. Oo nga eh. Hindi kami makamove on. Impormasyon pang kalusugan na ngayon, no? Pero si Sir Jeffrey, masyadong nagmamadaling mag-type. Ano ba? North. Ano na yan, sir? Hindi na. Sir Jonard! Happy watching, Sir Jonard, ah. Good JR morning. yan. Ay, JR ba? Si Sir Jonard. Ayoko naririnig yung mga pangalan ganyan, ha? Sir Jonard Rivera, happy watching. Thank you. See? Ay, oo. Tsaka yung ano mo, Happy birthday kay Ma'am Lucy. Lucy Bilo at kay Ma'am Jenny Rose Pugarin. Yun. Ayun. Happy birthday sa'yo. Paramdam din kayo. Kasi Yan. paramdam si Ma'am Sai. Yan ang matindi Pero talaga. magpaparamdam dyan yung mga leader. Yun talaga. Ayan. Nasaan ba? Happy birthday Ma'am Lucy and also kay Ma'am Jenny Rose Pugarin. Enjoy your day. Ma'am Helen Kapundan. Hello, ma'am. Alright. Sige po, at tuloy-tuloy na po tayo mga kapatid. At maganda po yung ating pag-uusapan ngayong umaga pong ito. At itutuloy lamang po natin yung mga basic annual Check up. ng ating mga kababaihan. Natapos po tayo last time doon po sa Pap smear. At tatalakay naman po natin ngayon, may request si Doc Eugene patungkol doon sa ito. Ayan. So, visual inspection with acetic acid. Yun, magandang mapag-usapan natin ito at mabigyan namin kayo ng idea kung ano pong meron po dito. Again, mga examinations po ito na dapat nating gawin or dapat ninyo pong gawin mga kababaihan at upang makatulong po ito na maging maayos ang inyo pong kalusugan. Ayan na, si Sir John. Yun! Yan po. Yan, lakihan mo na lang daw, Sir John. Yan. Sa mga magandang umaga po ulit sa inyo pong lahat. Sa mga nakararanas na po nito, alam nyo na po. Pagka hindi pa, ay pumunta rin po kayo. Submit yourselves. Visual inspection with acetic acid, or we call it VIA. A simple, inexpensive cervical cancer screening method where a 3 to 5% acetic acid solution is applied to the cervix. In short, yung acetic acid na sinasabi po dito ay yung suka. Yung Del Monte suka. Kung yung sausawan nyo ng pagkain, hinahalo natin sa pagkain, yun din po yung ginagamit. Yung acetic acid, pinaganda lang po yung pangalan. So, yun po yung inilalagay, pinapatak po doon sa kwelyo ng matris. And the cervix is then visually examined for aceto-whitening, white areas indicating pre-cancerous lesions or cancerous lesions. Pagka pinatakan po ng suka sa kwelyo ng matris at namutla, may kasalanan siya. Yun ang Ibig sabihin sinasabi ko. po, pre-cancerous o cancerous na po yung cervix. Kaya tinawag po na
cervical cancer screening. So, ito po yung pinakasimple, pinakamura. Kaya ginagawa po ito annually during International Women's Month. Sa buong March po ay ginagawa po ito, libre po sa mga health centers, even sa mga DOH hospital. Kaya huwag kayong mag-atubili na paggawa po ito. Sige, next. Oh, how does it work? Yung VIA, normal cervical cells are pink and do not turn white with acetic acid. Kaya nga sabi ko, namutla siya kasi may kasalanan siya doon. Pagka sinisilip po yung kwelyo ng matris po ay mamula-mula o pinkish o chai at saka glistening. Pero precancerous and cancerous lesions which have a higher protein content. Yun ang rason. Turn white or aceto-white after the application of acetic acid. So, pag nakita namin na meron pong pumuti, ay meron kang problema. The intensity of the aceto-whitening can indicate the severity of the lesion. Kaya lang, hindi palagi na pagka nakita po namin ay namutla na lahat. Sabi niya, indicate the severity of the lesion. Pagka nilagyan po kasi pinatakan, hindi naman po lahat na mamumuti. Kaya tinawag na precancerous or cancerous lesions na po. Pero, kasi pagka meron na pong namumuo o nag-uumpisa na pong cancerous lesions na po doon, pag sinisili po namin, we may not be able to appreciate. Kaya ang tingin namin, okay pa, malinis pa yung kwelyo ng matris. Pero once na pinatakan mo na, yun nga po, makikita po namin. At sometimes, hindi naman po lahat at talagang lilinisin po. Pupunasan po ng, the term linisin hindi po yung lilinisin yung puwerta, kundi ano man na meron po doon, kunyari, merong secretion, aalisin po doon, linisin po bago ipatak yung suka or acetic acid. At makikita po namin kung may pagbabago once na napatakan na po yon. At pero if ever na tinitignan po namin yung kwelyo ng matris nyo at kitang-kita na po namin na may problema, hindi na po namin papatakan yon. Kasi ibig sabihin, hindi lamang po doon, banda. Okay? So, yun na yung nagbabiopsy na. Pero ito ay precancerous nga po, meron pang kasunod dyan. Kasi pagka positive ko po, i-refer ka na sa mga gyne-oncologist kasi it's either kukuha ng specimen o kukuha ng laman or yung ultrasound ka pa. Okay? Kasi yung examination na ginagawa ng mga gyne-oncologist ay mas comprehensive or mas marami. Kasi hindi lamang po IE, rectovaginal examination na po na talagang kakapain pong maigi. Kaya lang po, sometimes, kung flabby po yung tiyan ng babae, we cannot just do the rectovaginal examination, which we can request for transvaginal ultrasound. Again, the one doing the transvaginal ultrasound, we have a few OBGYN sonologists training in gyne-oncology. Yung ibig sabihin po, para sa mga cancer po sa reproductive tract ng babae na ngayon po ay nalalaman na, nakikita na po kung gaano kalawak o kung meron ng metastasis o kumalat na po yung cancer at saka kung dumikit na po sa ibang adjacent organs po. Okay? Alright. Sige. Kaya napakahalaga po nito mga kapatid. Pinag-uusapan natin. At least magkakaroon kayo ng idea. Ito sabi nga ni Doc Eugene,
abot kamay na presyo nyo po ito. At higit sa lahat, Libre. Libre to. libre. Oo, may mga libre talaga. So, Free. This is given free. kaya maganda mga kapatid, ano po ninyo, i-submit nyo po yung inyo pong mga sarili dito sa examination. You never know mga kapatid, at least malalaman ninyo, 'di ba, na ayun mga kababaihan na at least panatag walang ganito, okay naman. It's mas maganda. Kung meron, di mas maganda pa rin kasi nakita po natin kaysa naman huli na lahat, 'di ba? Ano po kasi ito, kasi ginagawa naman po annually, even the private hospitals, they involve themselves kasi rini-require po ng gobyerno ng 30% charity work sa kanila. So, kabilang po sa community service po na all training residents, even private hospitals, ay sumasama po sa malawakang VIA, free VIA sa mga designated areas po. Annually po yan. Usually, dinagawa po. Kasi ang March ay Cervical Cancer Awareness Month, kaya ginagawa rin po ito. So, make yourselves available, mga kababaihan. Napag-usapan na po natin dati, sino po yung mga dapat po pumunta po rito. Early exposure to sex. Kung bata po kayong nakaranas po ng actual sexual contact, regardless of the cause. Kasi meron po yung maagang nag-asawa, maagang nag-anak, o yung mga rape victims na hindi naman nyo kailangan nyo pong pumunta po dito kasi yung napag-usapan na rin natin before, ang cervical cancer ay slow-growing cancer po yan. So you may be exposed at an early age and it will develop later in your life. So, pwede kayong pumunta po rito. Huwag niyong isipin po yung kung magkano kasi it's given free po. Kaya lang, siyempre, maramihan po dito pero marami rin pong doktor na gagawa po para sa inyo. So, it will not take you long. It will not take you waiting for your turn kasi marami pong doktor na involved po dito. They do this annually po. Kaya, kailangan po kayo ay maagap sa mga health centers na na meron na pong scheduled na ganito, ay pumunta na po kayo. Kasi immediately, if they see something wrong, ay i-refer po kayo kagad. So, kung ako sa inyo, ay you better submit yourselves. Pag sinabing wala, edi masaya kayo. At saka, kung meron din pong, during this, the VIA, kung meron pong nakitang infection, bibigyan na po kayo kagad ng gamot. Okay? Alright, sige po. Ito pala. Advantages. It is simple, inexpensive, and easy to perform. For the doctor doing this, talagang napakadali lang po. Results are available immediately. Kasi nga po, pagkapatak pa lang po yung acetic acid, ay andyan na. Meron bang mamumutla o pareho yung itsura? Okay? Can be combined with simple treatment procedures for early cervical lesions. Itong VIA, another advantage if you submit yourselves in this VIA, sometimes ay meron po kaming nakikitang polyp, yung namumuong fleshy mass. Parang malambot na laman na incidentally, pagka tinitignan po yung inyong kwelyo ng matris or the cervix, ay meron po kaming makikitang mga polyp. We can readily take it out. Kaya ito yung sinabi niya, can be combined with simple treatment procedures for early cervical lesions like polyp. Kaya kung nag-submit po kayo, ay kayo po ay in-examine, nakita nito, ay we can readily take it out. Ganon din po
kung kayo po ay naka-IUD, you should submit yourselves for VIA. Hindi lamang po pap smear, kundi pati dito po sa VIA. Okay? Can be performed by trained health workers or nurses. Totoo po yan, not all doing this procedure ay mga doktor. Kasi tinetrain din po yung mga, lalo na po yung mga barangay health workers who are usually, registered midwives. So, kaya pumunta po kayo doon anytime na meron pong schedule, usually March. Okay? Alright, sige po. Diyan po yung diyan natin tatapusin yung VIA. Okay. Alright, so next naman po natin, tatalakayin naman po natin yung, ay, meron pa pala, sorry. Ito pala. Ito, mammogram. To. Yan, mammogram po tayo. Ano yung limitations na kito? Hindi na natin. Okay. Ito yung mammogram. Usually po ginagawa sa mga babae, but sometimes kung meron pong problema sa mga lalaki, ginagawa din po ito. A mammogram is an X-ray image of your breast. It can be used either for breast cancer screening or for diagnostic purposes such as to investigate symptoms or unusual findings or on another imaging test. Kaya sinabi niyang another imaging test. Usually, yung breast ultrasound, yung CT scan, or MRI na nakakatch lamang po during the examination. Kaya, upon reading the result, the doctor or the attending physician may refer or may request for mammogram. Sinabi dito, X-ray image of your breast. Okay? Sige. Ma'am, may tanong po dito si Ma'am Joy Rico. Ayan, sagutin lamang po natin. Good morning, Doc Eugene. Ask ko lang po, if possible po ba na magka-cervical cancer ang dalaga? I mean, yung hindi pa nakaranas ng sexual matters. Thank you po. Kasi cervical cancer is considered sexually transmitted disease. So, if ever you never had a sexual contact, ay very uncommon or very nil na magkaroon ka ng cervical cancer. Kaya nga po, there is a joke na paano nagka-cervical cancer ang isang madre. No offense, pero yun yung mga joke sa amin. Paano cervical cancer ang isang madre. It just implies na how can kung wala namang sex, so ibig sabihin, nagkaroon siya ng sexual contact. Even once, kasi kung yung lalaki ay carrier ng cervical cancer or HPV virus po kasi ito human papilloma virus, pwede kang mahawa. It may not manifest too soon or right after the sexual contact. It may manifest many years after na kasi slow growing nga ito. Grabe pala yun, no? Slow growing Parang nga ito. di mo na talaga madedetect yun kung Kaya nga sabi namin, if you're exposed to sex at 13 years old and now you are 26 years Mas old. dapat. Oo. Dapat matindi yan. Oo. Na ngayon ka lang makaranas ng simptomas po nito. Kasi, again, this is human papilloma virus. Kung if you have a strong immune system, you can still fight for the virus, against the virus for it to multiply. Kaya lang nga po, once you are immunocompromised, yung mga madalas magkasakit. You may not be immunocompromised, pero yung madalas magkasakit and then you are now engaged in sex, na may asawa ka na, you may say na yung previous. Kaya nga, it's very important for us to ask the patient how many sexual partner does a patient have. Grabe. Ganon po ka-importante yung tanong namin. Tama. Hindi po kami chismosa. But the real sense of the word, talagang kailangan po namin makichismis.
Tatanong namin sa pasyente, lalo na sa mga may cancer, cervical cancer, nakailang sexual partner po kayo bago kayo nagkaroon nito. Oh. Some patients are very truthful enough to tell you, ay mga 3 na po. Ayun. O, yung iba naman, aawayin ka na, ay isa lang po. Yung ganon. Kasi, importante rin po kasi yung asawa nila. O, nakailang babae na rin ang nakaraan dumaan sa kanya. So, napalayo yata tayo. Pero I'm just answering the question Yeah, po. opo. How about po yung ma'am yung ginamit ng tomboy? Posible po ba sa cervical cancer? Hindi po. Kasi sexually transmitted disease, anong ginagamit po ng tomboy? Hindi naman po. Kasi if ever a male is a carrier, it resides. The virus will reside at the penis. Hindi naman po sa dulo ng daliri. I guess you get what I mean. Wala namang pong penis ni tomboy. Maybe Hindi ba kayong ginagamit daw po sex siguro? toys? Mga Hindi ganon, po. no? Hindi po titira. Hindi titira yung virus po sa mga sex toys. The virus will remain or resides sa penis. No, sa amin pala yun, ma'am, no? Carrier. Sa inyo magmamanifest. Yes. Yun ang matindi Kaya nga dun. sinabi na receptacle ang babae Oh, for wow. the cervical wow. cancer. Kaya, ulitin ko nga ulit, kung kayo po ay mag-aasawa ng biyudo, tatanungin nyo kung anong kinamatay ng asawa niya. Kasi kung ang ikinamatay ng asawa niya ay cervical cancer, magpabakuna muna kayo before you engage yourselves to sex. Dapat magandang history taking yun. Uy, Okay. namatayan ka na. Anong kinamatay na sa cervical cancer? Cervical Ay, cancer. Yun. siguro maganda magpabakuna. Kaya dapat, Totoo yun, magpabakuna. Kasi hindi po magmamanifest nga po sa lalaki. This is a sexually transmitted disease. Though, lahat po ng cervical cancer not maybe, due to sexually transmitted diseases, but is a very minimal incident. Pero pwede ba, ma'am, may examination ba ang lalaki? Wala din. Na para ma-check yung lalaki kung meron siya. Wala pa. Baka i-swab yung ano eh. Baka i-swab wala yung nga. amin. Wala nga silang nararamdaman eh. Yun nga, ma'am. No? Pero anyway, so, at least, ma'am, sinasagot lang po namin yung tanong po ni Ma'am Joy Rico. Maganda rin kasi katanungan po yan. No? At least ay nagkaroon din ng idea yung mga ibang manonood dyan, no, na yun nga, ay hindi natin alam. Mas maganda, pagdating pa lang sa history taking, malalaman mo na talaga agad. No? So, When the doctor asks you many things, like, wag naman mag-isip ng malisya or malisyoso. Kasi doon namin nakukuha. Sometimes, the patient will voluntarily inform the doctor. But most of the time, the patient tries to conceal. Yung hindi niya talaga ilalabas, lalo kung kaharap niya yung asawa niya. Yun. Kasi maybe, even before they got married, ay meron na. Unless the patient is truthful enough to tell everything to her husband. Wala naman pong problema doon. So kung meron po silang magandang unawaan, the patient can lay all what you ask for. He can answer all the questions you may ask the patient. So, wag niyong ipagkait yung dapat malaman ng doktor. tama. Remember, every detail, every secret, kung secret yan, that you may disclose to your attending physician, it's our ethics not to tell anybody. Ay, naku, wala po kaming panahon na magchismis po patungkol sa inyo, nangyari po sa inyo. Saka sa dami ba naman, ma'am? Yes, sa dami ng pasyente, we may not be, even if you come for follow-up,
again, we will replay all the history if ever we forget something. Kaya, huwag niyong isipin, ay nako, walang panahon magkwento pa sa iba. Kahit kung pareho kaming OB, ay ang kinukwento po namin sa kapwa naming OB, kung if you come to our clinics, sasabihin namin, ang sungit ng pasyenteng yun. Yung ganun. Pero sasabihin din namin, ay, ang bait ng pasyenteng yun. O, ang ganda ng pasyenteng yun. Yung ganon. Pero yung mga pagchichismisan pa namin, ay, all the informations you gave us, ay, wala po kaming panahon. Sa dami ba We naman are eh. interested on how you respond at yung on how you respond to the treatment. Yun po yung satisfaction po sa amin. So, Yun. Alright. So, I hope, Ma'am Joy, ay nasagot po ang inyo pong katanungan. Sige po, tuloy po tayo dito sa Brother John, sa mammogram. natanggal. Oo. Tutuloy po tayo dito sa mammogram po natin. So, ayan. Yan. During a mammogram, your breasts are compressed between two firm surfaces to spread out. Kasi hindi ko masyadong To spread out the breast tissue, then an X-ray captures black and white images that are displayed on a computer screen and examined for signs of cancer. Totoo po ito. Kung medyo malusog-lusog yung inyong breast, ay good for you. Pero kung medyo napagkaitan, ay talagang iipitin yun, masakit. Masakit talaga, iipitin yan. Kasi kailangan po niyang i-press yung breast tissue para ma-capture niya yung both sides po ng breast. Kaya magrereklamo yung mga pasyente. Pero sabi ko nga po, kung malasog-lusog, ay pasok dun sa dalawang salamin na nag-uumpugan. Pero kasi kung maliit, talagang hahatakin pa pati yung nipple mo para ipitin. Kaya nagrereklamo mo yung iba. Pero that's how the procedure runs. Kaya hindi naman po kayo dinidiscourage. Kasi wala pang 1 minuto naman yun pag inipit. So, tiyaga-tiyaga lang. Mawawala din naman yung sakit. And if ever you feel the pain, it will not cause cancer. Again and again. Trauma will not cause cancer. Kahit binugbog pa yan, hindi po magkaka-cancer. Saka pag ninenervyos ka na, hindi mo na maano yung pain. Pain, oo. Ang babae talaga lahat ng ay talaga involves pain. Talagang lahat masakit. Pagka nag-pap smear kayo, sasabihin masakit. Pagka nanganak, sobrang sakit. Super, super sakit. Mammogram pa. Mammogram pa. Lalo na kung Akalain mo. binayopsy pa kayo. Yun. Alright. Ayan. Mammograms play a key role in breast cancer screening. They can detect breast cancer before it causes signs and symptoms, which is true. Mammograms have been shown to reduce the risk of dying of breast cancer. That's why this is a routine examination for females. Dapat talaga to. Kasi kung kayo po ay nagpapa-mammogram, bago pa nyo makapa yung bukol nyo, nakababasa na po ni mammogram. Kaya mas maganda. But so far, wala pong libreng mammogram kasi. But you can have a cheaper mammogram fee sa mga DOH hospitals. But sometimes, even private hospitals will offer a big discount. Itong mga malalaking private hospital sa mga paligid natin, sometimes they even offer a 50% discount. But yung 50% discount kasi, if you don't have enough money, still po ay mahal pa rin. But sabi ko nga, breast cancer is the most common malignant disease for women, and the number 1 causing mortality ay mas maganda magpa-mammogram po kayo. Kasi
Kahit yung napag-usapan na natin ng breast self-examination, you may miss it. Pero makikita po sa mammogram. Okay? Oh, why it's done? Screening mammogram. A screening mammogram is used to detect breast cancers, breast changes that could be cancerous in people who have no signs or symptoms. The goal is to detect cancer when it's small and treatment may be less invasive. Tama po ito. If you submit yourself for mammogram, ay makikita po kagad yung hindi pa nakakapa, nakikita ni mammogram. At kung nakita po ni mammogram and you will be referred to a surgeon, the surgeon may perform a biopsy, fine needle biopsy. Pagka nakuha niya po yun ng fine needle biopsy, ay i-send po. The specimen will be sent to for histopath examination and that would tell you the result. Ngayon, kung ganun po na nakikita, ay they can they can just take out your breast. Wala na po. And you may not need chemotherapy afterwards. Kaya ganun po, though breast cancer is the number one causing death for women, ay kung if you submit yourself for mammogram, this may not happen kasi madi-detect po kagad. And mind you, those who are who are paying for their health insurance, I guess this is also included in your premium payment. Kaya kung kayo po ay nagbabayad, why not submit yourself for mammogram? Kaya pumunta po kayo. Kasi so far, kung yung mga binibigay sa amin ng DOH statistics, breast cancer patients are becoming younger. Wow. Pareho po sila. Cervical cancer and breast cancer patients are becoming younger than before. Kasi ang sa amin dati, we request for mammogram for 50 years old above, but we can see patients even younger, mga 30s po, ay meron na po silang breast cancer. Kaya, paulit-ulit, if you have high risk, predisposition, ay pumunta na po kayo sa mammogram. Though, I cannot say that it's not painful. I have undergone it for several times already. Ay masakit po talaga. Pero, mawawala din po naman yan. Makakalimutan nyo nga kung gaano kasakit eh. So, better yet, you submit yourself for mammogram. Diagnostic mammogram. A diagnostic mammogram is used to investigate suspicious breast changes, such as a new breast lump, breast pain, and unusual skin appearance, nipple thickening, or nipple discharge. It also used to evaluate unexpected findings on a screening mammogram. Di ba kanina, screening mammogram. Wala ka pang alam, wala kang nararamdaman, at for this diagnostic mammogram, kung meron ka nang nakakapa. Hindi naman agad-agad, ay, meron akong nakakapa dito. Yung mga kasing laki lang ng, ano ba yun? Kasing laki ng jawlens, yung ganon. Meron kang nakapa, yun sabi niya, new breast lump, may bukol, o nakaranas ka ng kakaibang sakit o pangingirot o sa breast, at saka yung unusual skin appearance, yung kakaiba na yung nipple mo or nipple thickening, yung sa nipple na skin appearance is sinasabi kung yung nipple mo ay mamula-mula or medyo brown at magiging mangingitim siya, that's unusual appearance. Nipple thickening, yung mga ngapal siya, or meron ng lumalabas na discharge. Pwedeng clear liquid or parang gatas or may kahalong dugo. So, dito po, diagnostic mammogram na po ito. Kasi meron ka nang nakikitang simptomas. It's also used
to evaluate unexpected findings on a screening mammogram. So, kung meron po silang, all the more, yung gagawing mammogram position ay hahanapin po nila talaga. Magkaiba po dun sa screening mammogram. I hope you can get what I mean dito. Alright, sige po. Dito muna natin tatapusin, Doc Eugene, yung mga discussion natin. So at least natapos po natin yung mammogram and also yung pap smear and also yung VIA. Ayan, so we have 3 diagnostic procedures na dinidiscuss po natin dito upang malaman po ninyo yung mga dapat ninyong gawin sa inyo pong mga sarili. So sabi nga ni Doc Eugene kanina, yung nabanggit po niya na VIA, it's very much available sa mga barangays po ninyo. Scheduled lang po yan. Hindi naman po araw-araw po yan. Pero may schedule po yan. Alamin nyo lang kung kailan. At magpasubmit po kayo kung kayo po ay sabi nga ni Doc Eugene kanina, kung high risk po kayo or kahit nga hindi high risk mga kapatid, as long as candidate ka sa ganyan, ay mas maganda magpa-screening ka po ng ganyan. Alright? So again, thank you so much, Doc Eugene, sa napakagandang mga informasyon po na ito patungkol po para po sa mga kababaihan po natin dyan. At may mga tanong po tayo na sagot. Kaya maraming salamat po, mga kapatid. No? Again, ay salamat po sa mga ganitong klaseng discussion na binibigay po ni Doc Eugene para po sa atin. Alright? So, bago tayo magtapos, ay baka may gusto mo ng mga huling pabili ng ating ang aking co-host and also speaker for this morning. Sige po, Doc Eugene. Muli, ay maraming salamat po sa pribilehyo. At sana nga po ay meron po kayo ulit meron po kaming naidagdag po sa inyong kalaman. Amen. Ito po ay napakahalaga para sa ating mga babae kasi kung dati ay sinasabi nating hindi tayo magkakaroon ng mga problema, lalo na po sa ating reproductive tract kasi hindi naman common noon. Pero yung breast cancer and cervical cancer ay considered lifestyle diseases na rin po nito. Kaya yung mga kaso ay lalong dumadami kasi yung ating lifestyle, yung ating pamumuhay ay nag-iba na rin. So, mas maganda, kailangan nating ingatan yung ating sarili. Amen. Kasi kung malusog tayo, ito po ay malaking pagpapala mula sa Panginoon. At pagpasalamat natin na meron po tayong malusog na pangangatawan at ito po ay aalagaan natin ang ating katawan na templo nga ng Holy Spirit kaya dapat ay alagaan po natin. At muli, magandang tanghali po sa inyong lahat. Amen, amen. Maraming salamat po, Doc Eugene. Doc Julie. Oo, maraming salamat. At ang nakita ko lang dito sa topic natin, hindi ito basta-basta na kailangan natin na magkaroon tayo ng information regarding do sa availability ng mga test na to. Kaya I encourage everyone na kung kayo ay malapit sa inyong mga health center at merong ganitong mga test, ay i-ano nyo lang, pwede naman nating isulat nyo kung kailan yung availability para makatulong tayo sa bawat isa nating mga ano. Kasi usually pag hindi nila alam yan, hindi nila i-take for granted lang nila yan eh. Kasi wala nga silang kaalaman. Pero kung nailalagay natin, dito sa ganito, sa Taguig, meron kaming ganito, available ang mga test na available na ganyan, ay madali nating ma-encourage yung, lalo na yung mga kailangan. Oo, mga kababaihan na. Kasi once a year ito eh. Yearly dapat. Kaya at least may idea kayo kung ito available dito, try ko nga, ganyan. Kesa naman wala tayong ginawa. Kaya nananawagan po ako doon sa mga malapit o merong hinipo ng Panginoon para kayo ang magtingin, tumingin o
mag-search kung saang health center available. Lalo na ngayon, meron tayong bagong ng Taguig. Ano yung mga available ngayon? Kaya I hope, kung ako lang ay medyo malakas pa, pupuntahan ko yung mga yan. Yan. Aalamin ko yan. Para, eto, by April 15, available, ganito. Madali kayong makaano. Or ilagay nyo lang pangalan nyo dyan, baka ako pa ang maglagay ng ko pa kayo, appointment. Tama. Pa-reserve kayo or kesa para pupunta na lang kayo doon. Tulungan din po tayo kasi kalusugan po ito eh. Kaya kailangan po na magkaroon tayo ng tinatawag na pagkakaisa. Nakso. Parang At meron lang ako mababanggit, no offense meant. Pagka yung ayuda, talagang inaabangan natin eh. Di ba? Kailan ba? Oo. Dapat ganun din tayo sa ating kalusugan. Tama. Kasi anong silbi ni ayuda? Kung kayo pa naman ay sakitin. Di ba? Updated pag sa ayuda eh. Oo. Balansin natin. Okay. Dapat aware po kayo. Hindi lamang po sa mga pambabae, lalo na para sa inyong mga anak. The government is offering various free. Meron na tayong tinatawag na extended immunization program po ng natin. Even the cervical cancer vaccine ay binibigay na rin po ng gobyerno. If you are, vigilant, maunahan kayo, ay ma-avail nyo po ito. Alright. So, I hope mga kapatid, maganda po yung sinabi ni Doc Julie na yon. Kaya kung kayo man ay malapit sa center, alright, at gusto nyong ipa-anunsyo dito sa ating simbahan, ay wala pong problema. Mas maganda po yun. Oo, pwede na may mga group chats po tayo na pwedeng ibahagi po dyan yung mga schedule po na yan. Lalo na may mga area tayo, di Opo. ba? Kaya, Meron din namang mga involved po or kasama sila sa mga barangay health workers. kaya kung meron mang ganyan, libre at schedule talaga yan, why not be a blessing to our brethren, no? Kaya salamat po sa Panginoon at malay natin, merong gagawa po niyan sa topic po natin na ganito. Kasi mahalaga po ito, kalusugan po ng tao ang pinag-uusapan po natin dito. At di natin alam na after niya magpa-check ng ganun, nakita, natanggal agad, and then, di ba, naging malaging malusog pa siya. Di ba? Kaysa naman late na, dumating sa punto na ganun, wala na. Oo. So, mas maganda mga kapatid, magtulungan po tayo. Alright? So again, thank you so much, Doc Eugene, Doc Julie, sa mga paalala po na ito. At mamaya, erin na po yung The Baptist Lunch. Keep tuning in. Napakaganda po ng mga tinatalakay po dyan. Kaya mas maganda, mag-tune in po kayo mga young men. Maganda po yung tinatopic po dyan ng mga tagapagsalita. Alright? So, kaya, wag po kayong aalis dyan. Susunod na po ang The Baptist Lunch. Again, have a great day and have a blessed day to you all.